Ano pwedeng kasong i-file natin? Baka hindi mo alam, lahat na may kasalanan kay Rosel, paghihigantihan niya. At kasama ka ron! Kasama ka! Kaya tignan natin. Mararanasan mo rin ang galit ng isang Rosel. Get out of here! You're not part of this family! Wala kang lugar dito! Wala! Tali, meron. May lugar si Belle sa bahay na to. May karapatan siya. Dahil anak ko si Belle, siya ang nawawalang kakambal ni Tyrone. Aling Sepa, nasa akin pa rin po yung wind chime na binigay po ninyo sa akin. Binigay pa na ni Tyro. Alam mo, talagang doon pa lang pinagtatagpo na talaga kayo ng tadhana. Nakailang message na ako kay Tyrone. Hanggang ngayon, di pa rin siya sumasagot. Gusto ko lang mangamusta sa bata Baka naman busy lang sila, kuya. Busy? Baka naman pinagbabawalan na rin ni Rosel. Part na rin ng pagganti niya sa'yo. Alam mo, Doc, gusto ko lang naman magpaliwanag sa bata. Galit na nga sa akin si Belle. Si Tyrone, ayoko siyang magalit sa akin. Tyrone, di mo ba siya re-replyan? Di ako makapaniwala na ginawa niya sa amin yun. Patagal kanyang itinago sa amin. Natakot lang siya, Tyrone. Lalo na nang nalaman niya na anak ka rin niya. Yun nga eh. Ang dami niyang pagkakataon para sabihin sa akin ang totoo. Pero mas pinili niyang lokohin ako. Pinabayaan niya si nanay maghirap. Paano kung napahamak si nanay nung nakipagkita siya sa mga scammers na yun? Ha? Pakiramdam ko po, kilalang-kilala kami ng taong gumawa nito eh. Kasi kanina dun sa phone call, kahit hindi ko naman po siya nabobosesan, nararamdaman ko po sa pananalita niya na parang kilalang-kilala niya ako. Sino sa tingin mo? Hindi ko nga alam, kanina ko pa nga iniisip eh. It's so obvious na pinaglalaroan kayo ng taong to. Sigurado talaga ako eh, kilala ako ng taong ito. At naniniwala din ako na may taong nag-utos kay Malu para kunin ang anak ko at ipalit si Tali. Alam ni Tatay Chris na wala doon ang hinahanap ni Nanay. Dahil alam niya kung nasaan ka. May power siya para itigil lahat ng yun. Pero hinayaan lang niya kasi selfish siya. Naiintindihan kita, Tyrone. The betrayal and all. Pero at the end of the day, tatay pa rin natin siya eh. Ewan ko na, Bel. Nawala ng respeto ko sa kanya. Inaayos na ng abogado ko lahat ng kaso isasampa kay Chris. Kasama na rin si Doc Salvi doon. Hindi na ba talaga mapipigilan yung desisyon mo, Rosel? Yan na ba talagang gusto mong gawin? Adela, wala namang rason para hindi ko tuloy yung laban eh. Ang tagal-tagal na nila akong niloloko. Kaya dapat lang maparusahan sila. Ma'am Rosel, Lyndon, kanina pa kita hinihintay. Anong balita? it's positive. Nasa Maynila na sina Malu at Mar. Alam ko rin kung nasan sila. Hindi na pwedeng makatakas yung dalawang yon. Adela, tumawag ka ng mga pulis. Pasunurin mo sa amin ni Lyndon. Ako na bahala doon. Gusto kong makaharap yung Malu na yan. Magda siya sa akin. Oh, you're so cute! See, it's not that bad. Ang ganda mo kaya. You don't have to tell me that. Alam ko nang maganda ako. But you know what? Oh. Nakakabwisit. Kasi kailangan ko patuloy makipagplastikan doon sa Belle na yun. Akala ko pa naman ako lang yung magmamanage ng event mamaya sa cafe. Aba, kailangan mong pakisamahan yung Belle na yan, no? Or else, ikaw yung mawawala sa eksena at hindi natin gusto yun, no? Pero nahihirapan pa rin ako. Like kanina, ramdam ko na naitsipwera ako sa pamilya at nasampid lang ako. Yun naman yung totoo eh. Wala ka nang magagawa. Unless, aalis ka. Ano, gusto mo bang bumalik sa hirap? No, of course not. Yun naman pala eh.
Alam mo, buti nga, hindi ka pa nabubuking ni Rosel. Wala siyang ka-ID-idea na matagal mo nang alam na ang anak niya ay si Bel. Yeah, but mabuti nga wala pong nagsusumbong kay Nanay Rosel. Pero kinakabahan pa rin talaga ako. Kasi it's just a matter of time bago sumabog yung katotohanan. Don't worry, kasi hindi naman kami natutulog ni Via sa pansitan. Naghahanap kami ng paraan paano makukuha yung pera ni Rosel. Sana. Sana lang talaga. At sana hindi malaman ni Nanay Rosel ang katotohanan. Walang hiya ka talaga! Walang hiya ka! Wala kang kwenta, kaibigan! Rosel, tama na, Rosel. Isa ka pang demonyo ka! Ayos ka talaga! Napaka walang hiya mo! Ayos! Ayos kayo! Ayos kayo talaga! Pabayaan mo na ako na lang ang saktan ni Rosel. Total, malaki naman ang kasalanan ko. Huwag na kayong magturuan pa! Dahil pareho kayong mananagot! Pareho kayong mga walang hiya! Tama ka, Rosel. Handa naman na kami sumuko eh. Pero Rosel, may sakit si Gomar. Kailangan mo na siyang madala sa ospital. Rosel, nakaharma na ako. May cancer ako. Gusto kong marinig mismo sa bibig mo kung anong nangyari. Bakit niyo binenta yung anak ko? Gipit na gipit kasi ako noon, Rosel. Gusto ko nang mag-abroad. Paano kung kunin ko yung bata? Sir? Kumadrona ka, di ba? Umuwi ka ng probinsya. Alagaan mo si Rosel hanggang makapanganak siya. At pagkatapos nun, kumbinsihin mo siya na ibigay sa akin ang anak namin. Makasarili ka talaga, no? Inisip mo lang yung sarili mo? Hindi niyo man lang naisip na 3 buhay ang sisirain ninyo. 3? Oo, 3! Buhay ko, buhay ni Tyrone, buhay ni Bel! Pinaghiwalay niyo yung kambal ko! Napakahayop na napakasama niyo! Sorry, Rosel. Aminado naman kami kung gaano kabigat yung kasalanang ginawa namin sa'yo. Bakit ipinalit niyo si Tali sa anak ko? Naisip ko yun. Ako nakaisip. Iniwan kasi sa amin ni Melania yung bata. Sa pilitan,